May sakit ka sa balakang, baka na-diagnose kang may arthrosis at nag-aalala paano ito haharapin? Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon kung paano ito nangyayari ayon sa amin at para mapakalma ka dahil marami kang magagawa laban sa sakit at arthrosis. Tingnan mo, ang kasukasuan ng balakang ay nandito at napapalibutan ng maraming kalamnan. Pero pwede natin silang ayusin at sabihin na may mga kalamnan sa harap, lalo na ang tagabaluktot ng balakang. May mga kalamnan sa likod, lalo na ang mga kalamnan ng puwitan at may mga kalamnan sa loob. Ito ang mga tagahila ng hita, ang mga adductor. Baka narinig mo na ang pangalan na ito. May mga kalamnan din sa labas, tulad ng tensor fasciae latae na parang hibla mula sa labas ng hita pababa. At itong apat na kalamnan na ito, sila ang nagpapahintulot sa ball and socket joint na magkaroon ng malaking galaw. Ang balakang ay ball and socket joint na kayang gumalaw sa lahat ng direksyon. At sa sandaling, ang lahat ng mga kalamnan na ito ay nasa maayos na kondisyon. Ibig sabihin kapag gumana ang mga kalamnan sa harap, humihina ang nasa likod at kabaliktaran. Kapag balanse ito, mababa ang sansang magkaproblema gaya ng arthrosis o pananakit. Masyado tayong nakaupo at kulang sa galaw. Ang mga kalamnan at mga fascia ay umiikli ng umiikli dahil kapag hindi sila naigagalaw ng pahaba sa buong saklaw ng galaw, tumataas ang tensyon nila, umiikli at ayaw ng bumigay. Dapat mong tandaan na parang laging may mas malakas na humihila mula sa apat na panig. At ang hila ay hinihila ang kasukasuan papasok sa socket, ibig sabihin ang bola ay hinihila papasok sa socket. At syempre, laging may kaunting pagkasira sa isang kasukasuan dahil kung saan nagkikiskisan ang dalawang ibabaw, laging may kaunting tira o dumi na nabubuo. Pero kadalasan, ang katawan ay madaling nire-repair ito gamit ang mga stem cell at iba pa. Pero kapag ang nasisira o naubos ay masyadong marami, darating ang punto na hindi nakakayanin ng katawan. Kasabay nito, may mga proseso rin mula sa metabolismo, hindi angkop na pagkain at mga pamamagas sa katawan, lahat ng ito ay maaring magpalala ng buong sitwasyon. Ngunit, ang mismong mekanika ay nagbibigay ng napakaraming posibilidad dahil sa sandaling malaman natin na ang problema ay ang sobrang tensyon, maaari tayong gumawa ng paraan laban dito. At ang kalamnan na pinakamaraming ambag dito ay ang tagabaluktot ng balakang na labis na umiikli kapag nakaupo. At mula rito sa harap ay may napakalakas na paghila at siya rin ang nagdudulot na ang mga kalamnan sa likod ay humihigpit bilang panlaban kaya ang pangunahing bigat ayon sa aking palagay ay napupunta sa kasukasuan ng balakang. At sa sandaling ang mga muscle na ito na masyadong maikli ay muling nai-stretch. Ibig sabihin, nai-stretch ang hip flexor at nai-stretch ang gluteus na muscle. Mas maganda rin kung pati ang mga adductor at pati ang mga panlabas na muscle ay nai-stretch din. Dito, nagre-relax ang lahat at kung anuman ang proseso ng pag-aayos na nangyayari na yon ay maisasagawa na niya ito. Dahil alam mo naman ang opinyon ng marami na sinasabi nilang ang arthrosis ay hindi na kayang baliktarin, hindi na ito kayang ayusin ng katawan. Maraming therapist at doktor ang nagsasabi nito sa pasyente na para bang pudpud na gulong ng sasakyan na kailangang palitan kaya kailangan mo na ng bagong kasukasuan. Oo, iba talaga pananaw ko dyan at marami ring katulad ko. Maling-mali ang halimbawa na yan dahil sa kaibahan ng gulong, ang katawan ng tao ay may buhay na mga selula at ang mga selulang ito ay kayang magbagong muli. Bakit na babihira natin makita na sa isang may arthrosis ay muling nabubuo ang mga bagong selula at hindi kusa na ayos ang lahat? Oo, simple lang. Isipin mo na lang na may malakas na hila sa kasukasuan na humihila sa ulo ng buto paloob sa socket at gumagawa ang katawan ng mga bagong selula ng kartilago. Pero nandiyan pa rin ang hila at itong maliliit na bagong selula na talagang mahina pa dahil kakabuo lang at sariwa pa, agad ding nadudurog. Kaya wala talagang nababago o nare-repair. Ayon sa teorya ng evolusyon, ang paliwanag ko dyan ay hindi talaga inihanda ng katawan natin na umupo tayo ng 15 oras sa isang araw at kulang sa galaw.
Sa palagay ko, hindi natutunan ng katawan natin sa ebolusyon. Sa mahigit 10,000 taon ang ganitong katagal na proseso. Oo, sabi nila kapag hindi tayo gumagalaw, naiipon ang tensyon, kaya nangyayari ang mga prosesong ito. Wala rin siyang naisip na solusyon dito, kaya nasa patibong tayo ngayon. Kaya kapag naalisan ng diin ang puwang ng kasukasuan, nabubuo ulit ang bagong kartilago. Hindi lang ito theoretical na opinyon ko, kundi una, obserbasyon ito. Sa maraming taon, napansin naming paulit-ulit na muling kumakapal ang kartilago ng mga pasyente. At noong 2005 pa lang, napatunayan na ng isang grupo ng mga doktor sa Universidad ng Utrecht gamit ang isang modelo sa tuhod. Pero parehong proseso rin ang nangyayari sa balakang. Kapag mechanical na hinihila ang puwang sa kasukasuan, nagiging madugo ito at gumagamit ng bakal at iba pa. Pero kahit ganon, pagkatapos ng 3 buwan, bumalik ulit ang kartilago at ito ay ang orihinal na kartilago, hindi mahiblong kapalit na kartilago, kundi ang totoong kartilago na matibay. Ganon din ang ginagawa natin sa ehersisyo at osteoporoso na ginagawa ng mga therapist natin. Pinapapaluwag natin ang mga masyadong naninigas, hindi na masyadong hinihigpitan ang kasukasuan at sa sandaling maging permanente ang ganitong kalagayan, posible ulit ang pagbuo ng bagong kartilago at ang sakit kadalasan ay agad nawawala sa simula pa lang, minsan sa unang gamutan pa lang, madalas. Kapag ginawa mo sa unang pagkakataon ng tamang ehersisyo, mapapansin mong nabawasan ang sakit. Sa sandaling yon, malalaman mong nasa tamang landas ang katawan mo. At ang pagkukumpuni ng kartilago, sa huli, tinatantiya naming tumatagal ng mga 3 kapat na taon hanggang 15 buwan, 3 kapat na taon hanggang 15 buwan. At kailangan mo talagang regular na gawin ang mga ehersisong ito. Sa mga malalang kaso, kung saan may nabuo ng mga naipong piraso dito, oo, sabi nga nila, sa kasukasuan, minsan ay hindi na talaga posible sa kasamaang palad na maibalik pa ito sa dati dahil masyado ng maraming nasira. Maaring hakbang din ang paglagay ng artipisyal na kasukasuan, pero kahit sa balakang, nagkakaisa ang mga kumpanya ng sigurong pangkalusugan na sa tingin ko, 8 sa 10 operasyon sa balakang ay hindi naman talaga kailangan dahil karamihan ng mga operasyon na baka kinatatakutan mo rin ay ginagawa dahil lang sa pananakit. Kadalasan, ang pananakit ay mabilis at madaling mapahupa kaya hindi na kailangan ng operasyon. Maging positibo, gawin ang aming mga ehersisyo, bisitahin isa sa aming mga therapist at hayaang ipakita sa iyo na ang simpleng pagpaparelax ng kalamnan ay makakatulong upang hindi mo na maramdaman ang sakit ng arthrosis. At pagkatapos, malalaman mo na nasa tamang landas ka. Pakisulat naman ng komento at ipaalam mo sa akin kung paano ka tumugon sa paliwanag na ito, kung naiintindihan mo ba ito at iba pa. Sa totoo lang, sa practical na paraan, pumili ka na ngayon ng mga ehersisyo at gawin mo ito at tingnan mo kung ano ang mangyayari. At talagang magagamit mo ito, practical na practical, ganito ang pwede mong gawin. Nagsulat kami ng isang mahusay na gabay sa arthrosis sa balakang, espesyal para sa iyo. At kapag nag-click ka sa komento sa ilalim ng video, dun mo maaring i-download ng libre ang gabay sa arthrosis na ito. Gawin mo yan at maging positibo, marami kang pwedeng gawin.